mabigat na pananalita ito. So, ilang araw na natin pinagninilayan at marami pang mga araw na pagninilayan natin ang tungkol sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Medyo mahabang diskusyon ito. At nakita natin sa Ebanghelyo na nagkaroon ito ng kontrobersya. Bakit? Kasi nga naman, medyo mabigat yung salitang binitawan sa atin. Kung inyong maalala kahapon na ang sino mang hindi kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, alam natin na rin ay ito ay pwedeng maging pasihan ng mas malawak na hindi pagkaunawa at kontrobersya. Ang isa pang maaaring pumasok sa kaisipan partikular ng mga alagad, hindi yung 12. Ngunit mayroon pa tayong tinatawag na 72 disciples na conclusion na ibinahagi sa atin ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan na alin na sila ay hindi na sumunod kay Jesus. Bakit? Gawa nga ng nabanggit ng mga salita na mabibigat. Pero sa atin ang pagninilay, mga nene, tahimik. Tulad ng ating pagninilay at sa ating pang mga araw ng pagninilay, ating pang pagninilayan yung dalawang mahalagang haligi kapag ang pinag-usapan natin ay ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Una, ito ba'y kaya ng kapangyarihan na Jesus? Kaya niya bang ipakain ang kanyang laman at ipainom ang kanyang dugo? Papasok tayo dito sa supernatural power. Hindi lamang Superman ang labas, ngunit ang higit sa lahat na makadiyos na kapangyarihan. Yung kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya ang tawag natin ay supernatural, beyond the power of nature. Pangalawa, yung pagnanais na makita ito sa pamagitan ng aling pagkain. Yung elemento ng hapagkainan. Na napakalapit sa pamantayan ng mga Hudyo. Mga nene, mamaya na yan. Sinabi na kanina pa eh. Dinig ko ang usapan ninyo. So bahagi yun, yung kahalagahan ng hapagkainan. Yung tinawag nating tinapay ng buhay. Tulad na ipinamahagi, higit sa tinapay ng buhay mula doon sa lumang tipan. Yung mana na galing sa langit. So yung kahalagahan ng alin, yung hapagkainan. Sa atin din medyo malapit yung hapagkainan. So, itong itong bahagi na ito, siguro po sa ating pagninilay, lalong-lalo na yung mga nagsisimba pag-araw ng ordinary day. So, hindi lang mo siguro hanggang Miyerkules, ngunit kung kayo ay nagsisimba doon sa ordinary natin pagdiriwang ng misa everyday, ay papalagtasin natin na kapag pinag-usapan natin yung tinapay ng buhay, dalawang ito, yung kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan,
Kasi may power yung kapangyarihan ng kalikasan, katulad halimbawa ng alin, ano? Yung tubig, ano? Nature yan eh, ano? Kaya niyang bumiyak ng bato, ano? Tubig yan. Pero ibig sabihin, pag sinabi natin na, tubig, paano bibiyak ng bato? Pwede yan, no? Natural power yun, no? Pag pinag-usapan natin, ito, supernatural, no? Yan tawagan natin doon, kapag sinabi natin supernatural, miracle, no? It's beyond the power of nature, no? Maaaring siguro sabihin natin na kapangyarihan, pero pwede pa rin sakop ng kapangyarihan ng nature. Kaya sa pamantayan ng simbahan, pag sinabi mong miracle, it's beyond the power of nature. Kaya po, kalimitan, ano, ang binibigyan pansin ay ito baga ay hindi kayang gawin ng natura. Ayun, supernatural yan. No? Pangalawa, ay yung bahagi na tinatawag natin yung pagkainan. No? Very close yan. Sa ating mga Pilipino, very close yan. O kahit siguro sa lahat ng kultura, no? Yung pagkain, no? Very intimate kasi lahat naman kumakain. At dito, babasihan natin yung mga turo na nais na ipamanig ni Jesus na alin? Na siya ay palaging gumagabay sa tao. Lalong-lalo na sa kanyang pangunahing pangangailangan na mabuhay, which is pagkain at pag-inom. Pero ngayon, bibigyan muna natin ng pag-inilay yung tinatawag natin katulad ng kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng natura. Balikan natin yung unang pagbasa. No? Kaya nga makita natin sa unang pagbasa natin, dito ay nagpagaling si San Pedro, no? Si Inias. So binasa ko kanina, doon sa lupain ng Lida. Most probably po ito ay sa Israel. So gawa ng kanyang pagiging paralitiko. Well, nung panahon na yon, ay pag sinabi natin paralitiko, hindi naman ganito ka-advance yung teknolohiya natin, no? Katulad noon, yan ay 2,000 years ago, ay makita natin na may kapangyarihan, no? Hindi kaya ng medical technology nung panahon na yon na pagalingin yung paralitiko. Lalong-lalo na yung pangalawang ginawa na Jesus, no? Kanino? Doon kay tawagin po natin ay nakalimutan ko yung pangalan ng babae, Dorca, o iba pang pangalan ay kung tawagin ay Usa, no? So naalin ito ay kanyang binuhay, Tabita, no? Tabita. So binuhay ni San Pedro si Tabita. So bahagi yun, no? That is, kung tawagin natin bumuhay ng patay, no? Napaka-supernatural yan, no? Bahagi yan, hindi kaya yan ng tao, no? Yan nga sabi nga ng iba, kahit na medicine ngayon, hindi kaya niya lang gawin na alin na buhayin ang patay, no? Mayroon tayong tinatawag kung minsan alin, zombie, no? So gumagalaw pero hindi na yun yung dati, no? Pero yun yung bahagi yun na kung saan makita natin may kapangyarihan sa Jesus. At marami pang mga himala na nakita natin nung panahon na Jesus, pero hindi lang nung panahon na Jesus, no? Ngunit ganun din sa kapangyarihan ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad. Kaya gaan ang gagaling din yung kapangyarihan na alin na gawing ang pirasong tinapay na maging katawan na Jesus. At ang
ilang patak ng alak bilang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi yun ay pinatunayan ng mga nabanggit ng mga himala. No? Hindi lamang ng panahon ni Jesus, ngunit kahit na ng kanyang mga alagad at sa kasalukuyan. May kapangyarihan ang Diyos na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. At itong dalawang ito, makita natin sa pagkilos natin sa digdig na ito. Ang sana, tayo, lalong-lalo na sa siyam na araw na ito, ng ating pag-iniday, sana makita natin yung na every time na tayo magdiriwang ng misa, hindi lang sana ito sa loob ng pag-aanda natin sa kabisahan ni San Isidro, na nasa harapan natin ang isang dakilang milagro ng Diyos. Ano yung milagro yun? Yung pagka narito ng Diyos. Hindi lamang sa salita. Yan ang sinabi ni Pedro ay, saan kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yung kanyang salita ay ang salita na nagkakaroon ng kaganapan. Para ho kay San Juan, babalik tayo kung tutunin po, yung kanyang ebanghelyo na nagsimula na sa chapter 1 ng St. John. Ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao. Nagkaroon ng laman. Babalik ko tayo sa Genesis. Kasi ano yung Genesis? Anong sabi? Magkaroon ng ilaw. Ba't nagkaroon ng ilaw? Everything comes simply by salita. Salita na nagkakaroon ng laman. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin yung kapangyarihan na ito. At sana makita natin yung biyaya ng milagro. Ano yung milagro? Ang Diyos na kasama natin sa anyo ng tinapay na kung saan ay nasa harapan natin at ng alak na naging kanyang dugo. Pero kapag tinanggap po natin kahit na po yung ostya, nandun na yung dugo. Kasi ang tinatanggap natin ay hindi bangkay. Ang tinatanggap natin ay buhay na katawan na Jesus. Kaya kahit na yung isang species ang tinatanggap natin, yung species ng ostya, nandun na rin yung dugo na Jesus. Kasi buhay. Pero yun naman makita natin, maging aware tayo na rin. Ito ay milagro na nais na ipinagkaloob ng Diyos sa gitna natin. At kapag nabuksan yung ating psyche, kapag nabuksan ang ating pagkaunawa, nabuksan yung ating pananalig-nalig, kaya pala ng Diyos. Ganun pala tayo kamahal. Makikita rin natin na mabubuksan din ang ilang mga bagay natin. Makakita tayo ng milagro sa pang-araw-araw natin pamumuhay. At yun po nawa, huwag natin kalimutan. Pero sana makita natin yung dakilang biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos ng kanyang walang hanggang awa at pag-ibig sa atin. Ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Na nais ng Diyos na tayo ay kanyang makasama. Partikular sa araw na ito. Kaya nga, sabi nga natin, kaya nga yung ating patuloy na paanyaya na kung walang hadlang, tumanggap tayo ng komunyon. Kasi tinatanggap natin sa Jesus yung milagro na kung paano niya kayang gawin na siya ay maging anyo ng tinapay para alin? Para makasama natin. Hindi lang para ipakita yung kanyang milagro. Ngunit para alin? Maramdaman natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig at pangangalaga sa atin.